Hello mga kasari kakabsat! Kamusta naman yung araw natin? So sa vlog na to gusto ko pong i-share sa inyo yung experience ko o yung kaalaman ko tungkol sa 8,000 limit over the counter cash in ng GCash. Ano nga ba ito? 'Di ba sabi kasi ng iba meron ding 500,000 na limit, merong 100,000 na limit. So gusto kong explain sa inyo at ito po ay galing sa experience ko. At disclaimer lang po, hindi po ako expert dito. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung kaalaman ko para naman po magkaroon po tayo ng mga ideas. So, sinasabi po dito, over-the-counter cash-in. Cashing is free in all over-the-counter outlets until you reach monthly limit of 8,000. So, sa pinakamadaling explanation, dahil nga naman personal account po ang gamit natin sa pagka-cash in, cash out sa ating sari-sari stores. Example natin, pag nagpa-cash in po yung customer natin sa atin, ay may bayad, 'di ba? Yung iba 1,010 pesos, yung iba 1,015 pesos, 20, 30, depende po kung magkano yung patong. Iba-iba naman tayo ng rate diyan kung magkano yung pabayad natin sa mga customer natin. So, may bayad. Pero yung over the counter na sinasabi, kumbaga tayo, kahit sino mang may GCash account, pag nagpa-cash in sa mga outlet na to ay walang bayad ang pagka-cash in hanggang hindi po na-reach yung 8,000 pesos. So, per month po, meron po tayong limit na 8,000 sa GCash. Pag po tayo ay nagpapa-cash in sa mga over-the-counter outlet po nila na partners po nila. So, maliban po sa 7-Eleven, kasi may charge na po sila ngayon na per 1,000 pesos po ay meron po silang 1% charge, or pag 1,000 po yung kinash in po natin sa kanila ay may bawas po na 10 pesos. So, maliban lang po sa 7-Eleven, yung ibang partners po nila ay free po hanggang 8,000 pesos po. So, ito po yung isa sa example na makikita natin. Example po natin sa mga free over-the-counter na pwede nating magpa-cash in sa GCash, ay ito po yung calculation niya. So, example po natin ay from January 1 hanggang January 31, may limit po ang ating account na 8,000 free po nga po na limit sa cash in over-the-counter. So, ito po yung calculation. So, nung January 1, example po natin, ay nag-cash in po tayo. So, meron po tayong makukuha din na 6,000 pesos kasi hindi pa natin na-reach yung 8,000. Tapos, sumunod na araw, January 2, nag-cash in ulit po tayo sa mga over-the-counter po na partners po ng GCash ay 4,000 pesos. So, pag inad po talaga natin ito ay magiging 10,000 pesos na po. So, na-reach na po natin yung masasabi natin na limit natin kasi 8,000 po yung limit po natin, pero yung kinash in na natin ay 10,000 pesos. So, may sobra na siya na 2,000. So, yung 2,000 na yun, doon na po magde-deduct si GCash na tatanggalan na po siya ng service fee na 2%. So, sa 2,000 po yun, ang 2% po niya is 40 pesos. So, kusa na pong matatanggal or automatic na pong matatanggal yung 40 pesos. So, pag sumunod na araw ay nag-cash in tayo ng 4,000 kasi kahapon nag-cash in tayo ng 6,000. So, yung sumunod na araw, hindi na po kompleto na 4,000 yung makukuha natin kasi sumobra na po tayo sa limit na free cash in na over-the-counter ng GCash. So, ang papasok na lang po sa account natin ay 3,960 pesos. So, yan na nga po yung calculation natin kung paano nga ba nagde-deduct si GCash sa 8,000 limit. So, mga kasari, puntahan natin yung GCash ko at tignan natin kung ano ba yung mga pwede nating pag-cash in na over-the-counter. So, yan. Open natin tong cash in sa may banda dito. Tapos, makikita natin dito yung over the counter. So, yan. Pindutin lang natin yung over the counter. Tapos, yan. Lalabas dito yung mga partners ni GCash kung saan tayo pwedeng mag-cash in ng libre, di ba?
hanggang 8,000 pesos. So, meron ditong cash-in machine, convenience store, pawn shop, payment facilities, supermarket, department store, drugstore, logistics, gas station, retail store, sari-sari store. So, dito, pwede tayong mamili. So, pindutin natin yung mga convenience stores. So, yan, meron tayong 7-Eleven, Alphamart, Family Mart, Pure Mart, Shell Select, Uncle John. So, yan, pwede tayong magpa-cash in sa mga yan. At ang limit natin ay 8,000 pesos per account. So, mula January 1, example natin hanggang January 31. So, hanggang dun po yung duration niya. So, per month po yun. So, pag lumampas na po tayo doon, may charge na po tayong 2% per 1,000 pesos. Or kung ilan man yung ipapakash in natin na sumobra po sa 8,000 pesos. So, ito po yung mga tinatawag nilang mga over-the-counter na stores. Pero sa 7-Eleven po may bayad po na 1%. So, ito po yung mga convenience store na pwede tayong magpa-cash in. Tapos, pwede rin nating pinutin yung pawn shop. Yan. So, lalabas dito, mga Cebuana Authorized Agents, CVM Pawn Shop, Jaro Pawn Shop, Palawan, RD Pawn Shop, Tambunting, Villaricas. So, pwede tayong magpa-cash in dito sa mga ito, mga outlet na to. At, yun nga, wala siyang bayad. Pero, pag lumampas na nga po tayo ng 8,000 pesos ay, si GCash na po, yung kusang magdededuct po sa ika-cash in po natin. So, meron dito mga payment facilities. So, ito, all bank, all cash, bayad center. So, dito ako karaniwan nagpapa cash in sa bayad center. So, DA5, EasyPay, Express, Globe Store, Grocery, Hanip Buhay, iBayad, Panalo Express, Pera Hub, Possible, True Money, VIP Payment Center. So, yan. Pwede din tayong magpa-over-the-counter po dito na magpa-cash in. So, marami tayong mga choices. Sa supermarket, meron tayong all-day supermarket, Choice Mart, Easy Day yan. Makikita natin dito. So, puntan lang natin dito lahat. Pwede rin natin sa, department store. So, may Robinson Department Store, the SM Store, yan. Pwede tayo dyan magpa-cash in. Sa drug stores, merong Generica, Mercury Drug, Southstar Drug, Watson. So, pwede tayong magpa-cash in doon. At, eto nga, logistics. LBC Express, pwede din. Sa gas station, Petron, Sea Oil, yan. Masasabi na makikita dito na nagka-cash in sila. So, retail stores, no brand. Tapos, sari-sari store. GCash Pera outlets. Pwede tayong magpa-cash in dito. Yan yung mga sinasabi nilang over-the-counters na pwede tayong magpa-cash in nang walang bayad. So, sa online banks, meron tayong BPI at Union Bank. So, ngayon ay libre pero nag-announce na po ng GCash na sa susunod na October 2023 ay magkakaroon na po ng transaction fee na 5 pesos per transaction nga po pag nag-cash in tayo mula dito sa BPI or Union Bank papunta sa GCash. Pero hindi ko pa alam kung matutuloy ito kasi way back 2021, nag-announce na naman po sila dati na within October that year ay magkakaroon po ng charge pero hindi natuloy. At sana hindi rin matuloy ngayon, di ba? Para naman pre-charge tayo. So, sa experience ko po ay ang limit po niya dati. So, namatagal na po akong di nag-cash in ng medyo na-reach ko yung limits ay 50,000 per transaction. So, libre po siya. At per day po yun. So, na-try ko din po sa BDO dati. So, 25 pesos per transaction po ang bayad. So, 50,000 din po yung limit po niya na pwedeng i-cash in natin papunta sa GCash natin everyday. So, yun po yung binabayaran. So, may mga online banks din na pwede natin cash in. So, yan po, yung mga pwede nating puntahan na mga merchants na partner po ng GCash. So, ano nga ba yung sinasabi nila na limit na 500,000 ganyan? So, puntahan po natin dito yung profile, tapos pindutin natin yung profile limits.
So, dito po makikita natin kung magkano yung pwede nating ipasok sa GCash natin everyday, kung ilan ba yung pwede nating ipasa sa ibang account na everyday, no? Kung ilan ba yung limit at saka yung monthly limit po natin sa ating GCash account. So, dito po sa akin, ang wallet limit ko po or pwede kong i-stock sa GCash ko ay 500,000 po. So, yun yung limit niya na pwede kong i-stock sa GCash wallet ko. Tapos, sa daily outgoing limit po ay meron po akong 100,000. So, sa daily limit ko po na pwede kong pong ilabas or ipasa sa iba ay 100,000 pesos po. So, makikita nyo po dito, yun lang po yung pwede kong ipasa. So, bukas na naman pwedeng 100,000. So, hindi po pwedeng lumampas ng 100,000 po yung pwedeng lumabas po sa GCash ko na pwede ko pong ipasa sa bangko or ipasa sa mga ibang GCash account. So, ang monthly incoming limit ko po ay 500,000 po. So, sa isang buwan po ang pwedeng pumasok sa GCash account ko na galing sa ibang mga GCash din na account or mga over the counter. Basta kabuuan na po yun na pwedeng pumasok sa GCash account ko po sa isang buwan ay 500,000 pesos po. So, pag sumobra na po sa yung mga papasok po dito sa GCash account ko ay hindi na po tatanggapin. So, makikita din po natin yan pag nagpapasa po tayo sa ibang mga GCash account tas hindi na po siya masisend. Yun, may mababasa po tayo na parang na-reach na natin yung limit ng account na yun. So, hindi na po natin pwedeng pasahan yung GCash account number na yun. So, hindi na po siya tatanggapin. So, ako po ay 500,000 po yung limit ko po sa isang buwan na pwede kong tanggapin or ipasok sa GCash account ko. At yung iba po ay 100,000 yung ibang limit. So, ako po ay nilink ko po sa mga online banking. So, nagkaroon po ng 500,000 na limit po na pwedeng pumasok po sa masasabi kong account po namin sa GCash. So, yan na nga po kasari yung explanation ko. So, sana hindi kayo masyadong naguluhan kasi minsan talaga magulo po ako mag-explain. So, yan po yung sinasabi nilang over-the-counter limit na 8,000 pesos. Pero yung mga GCash to GCash ay, yun nga po, depende po sa profile limit nyo. Makikita nyo po yung pinakita ko nga na makikita natin kung magkano ba yung limit ng wallet natin sa GCash. So, puntan lang natin yon at makikita natin, pwede yon hanggang ma-reach po natin yung limit natin. So, pag GCash to GCash po. So, yun na po muna kasari. Sana po medyo hindi kayo nagaluhan sa explanation ko. At kung may na-share po ako mga ideas, please like and subscribe at pakiring naman po yung notification bell para ma-notify po kayo kung mag-upload po ako ng bagong video. Maraming pong salamat!